Wala to. Kabata kang landi-landi mo, ha? Mana ka talaga sa nanay mo? Ang landi-landi mo, ang landi-landi mo, ha? Ang landi-landi mo, ha? Ha? Ako yung pinagalitan, ako yung sinabihang malandi, mana ako sa nanay ko. Tama na? Ha? Masakit yun at minura niya ako noong mga panahon na yun. Imbes na tanungin kung ano ba ang nangyari. Maagang namulat ang murang isipan ni Lisa sa mapang-abusong kapaligiran. Mana ka sa Sa nanay mo? murang edad ay naranasan niyang maghahasa at mamolestya ng sarili niyang ama, pinsan at tiyuhin. Hindi ko talaga alam na ginagahasan niya na ako. Pero sa loob ko at sa pakiramdam ko, may maling nangyayari sa buhay ko. Tsaka yung klase ng panggagahasa sa akin ng tiyuhin ko, hindi yung typical na tinututukan ng kutsilyo, sinusuntok, tinatakot. Sabi lang sa akin ng tiyuhin ko, mahal kita kaya ako ginagawa sa iyo to. Maging ang kanyang tiyahin ay nagawa siyang ipagbili bilang isang katulong. Nagalit ako syempre sa kanila kasi una, sinisisi niya ako doon sa panggagahasa sa akin na hindi ko naman alam na ginagahasa na ako kasi ang alam ko nga ay pagmamahal yon. Tapos pangalawa, kinuha pa yung sweldo ko. Sumasakit sa akin yun pero wala akong laban noong mga panahon na yun. Nang mapadpad sa ibang lugar ay nabigyan siya ng kakarampot na pag-asang makalimot at magsimula. Subalit, kabaliktaran ang nangyari. May kaibigan ako noon doon. Sabi niya kung gusto ko daw ng maayos na trabaho, magandang trabaho, sales lady, ganyan, medyo malaki yung kita, pumayag ako. Nung nandun na ako, wala akong mapupuntahan, wala akong kilala sa Maynila, kahit isa, maliban kay tata na kapitbahay namin. Tapos yun, nagdire-diretso na kami sa prostitution kasi umalis na siya sa amo niya nung time na yun. So magkasama kami. Dala na rin ng masalimuot na kabataan. Unti-unting nalulung si Lisa sa bentahan ng laman. Dumating ako sa punto na sinabi ko sa sarili ko na dito na lang, na kumikita pa ako. Kaysa sa ginagahasa ako ng tiyuhin ko, pinsan ko, pareho lang yun wala namang pagkakaiba. Labag man sa kanyang kalooban, pikit mata niyang ginawa para tugunan ang kumakalam na sikmura. Masasabi ko talaga sa sarili ko na hindi ko kaya makipag-sex sa ibang tao nang hindi ako nakadroga. Araw-araw yan nakadroga ako. Ngunit ang lumalaking anak ang nakapagpabago ng kanyang isip. Gusto ko na magbago. Doon nagdesisyon akong umalis sa prostitution kasi una, lumalaki na yung anak ko. Pangalawa, pagod na ako sa nangyayari sa buhay ko. Pangatlo, siguro dahil ayoko na. Talagang dumating na ako sa punto na ayoko na. Pagod na ako. Gusto ko na ng ibang buhay. Kaya naman humingi na siya ng tulong sa mga pangkababaihang organisasyon. Tuwid yung landas namin. Kami na lang pong tutulungan balang araw. Mahirap para sa akin ang umalis sa prostitution. Dahil doon ako nabubuhay. Doon ako kumukuha ng ipinapakain ko sa anak ko. Pag alis ko sa prostitution, wala kang opportunity. May tendency na pag wala ka ng makain, gusto mong bumalik sa prostitution. Kasi pinakamahirap sa isang ina ang nakikita ang anak na walang makain. Maraming beses ako nag-attempt ng bumalik. Kasi nakikita ko yung anak ko walang kinakain. Lalong-lalo na nung nag-aral siya ng kinder. Makikita mo talaga siya yung batang walang uniform. Lahat ng bata may uniform. Siya lang ang wala. Siya lang yung naka-tsinelas, naka-shorts, kaya naka-pantalon. Walang uniform as in. Kaya lang talaga, nanindigan ako. Talaga gusto kong umalis. Hindi man naging madali para kay Lisa ang tumalikod sa industriya ng prostitusyon. Determinado siyang magbagong buhay. Naniniwala din ako na hindi ka naman siguro bibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang lampasan. So, kasi hindi rin ako darating sa puntong ganito kung wala ring gabay ng Diyos. Sa ngayon, siya na ang policy officer ng Bagong Kamalayan Collective na naglalayong tulungan ang mga kagaya niyang tumalikod sa industriya ng prostitusyon at naghahangad na magsimula ng bagong buhay. Sobra, walang mapagsidlan yung kasiyahan ko. Lalo na pagka may isang babae na umalis sa prostitution, walang mapagsidlan yung katuwahan ko. Talagang sobrang saya. Pero yun nga,
lagi kong sinasabi sa kanila na may buhay talaga after prostitution. Kasi nakikita nila kami na nakaalis kami.